Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Ng mga panahong yun, malalim ang hiningang nahugot ni Simon ng maisahan. Maayos ang usapan nila ni Mang Reynante. Ngunit hindi siya nito sinipot. 7 oras ang ginugol niya sa paglalakad. Hirap na hirap sa pagpasa ng buslo na naglalaman na mahigit 10 kilong luya. Dumating ito sa oras na napag-usapan. Ngunit sumapit na lamang ang hapon. Hindi naman nagpakita si Mang Reynante. Kaya muling binaybay ni Simon ang daan pauwi. Ilang beses huminto para magpahinga. Nahihilo dahil hindi pa nakakapananghalian. Kakahintay sa wala. Dagdag pa ang napakainit na panahon sa nararamdamang pagod. Nang makahanap ng pwesto, ibinaba ang buhat-buhat na buslo at saka nagmamadaling sumuot sa kagubatan para makahanap ng bungang makakain. Sakto namang may puno ng bayabas sa lugar. Ito na lamang ang pinagtiyagaan. Habang nakaupo sa tabi ng daan, napansin ni Simon ang isang kalabaw. Malaki ito at punong-puno ng putik ang buong katawan. Kumakain ng damo ngunit nasa kanya ang titig. Binaliwala lamang sa pag-aakalang merong may-ari nito at baka iniwan sandali para kumain. Itong bayabas, gusto mo? Itong hinugo para madaling nguyain? Nasan ba yung nagbabantay sa'yo? Nakawala ka yata sa tali. Wika ng binatang si Simon. Kinakausap nito ang kalabaw habang sinusubuan ng hinog na bunga. Tumabi ito sa kanya. Kinakabahan din na baka makita siya ng may-ari at pagbintangan pang magnanakaw. Kaya dali-dali niya itong itinaboy. Bumalik ka na nga doon. Kung saan kay tinali ng amo mo? Mamaya, paratangan pa akong magnanakaw eh. Doon ka na. Huwag ka rito. Wika ni Simon. Subalit kahit anong pagtataboy ang gawin, nanatili lamang ito sa kanyang tabi. Nagpapabigat. Hindi natitinag sa paulit-ulit na pagtulak. Abay, lokong kalabaw ka. Gusto mo yatang pagalitan ako ng amo mo ah. Doon ka na kasi. Umalis ka na nga. Wika ni Simon. Dali-daling muling kinarga ni Simon ang buslo. Saka nagmamadaling naglakad. Ngunit pagkarating sa unahan ay nakasunod pa rin sa kanya ang kalabaw. Hindi niya ito pinansin. Humakbang ng humakbang kaso nga lang, ayaw siya nitong tigilan. Sumama pa ito hanggang sa tahanan. Simon, bakit dala mo pa yung luya? Hindi ka ba sinipot ni Mang Reynante? Ano naman itong kalabaw na ito? Tanong ng nakakatandang kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Ibrahim. Alam mo kuya, loko-loko yung Reynante na yun. Nangungulit pa nung nakaraan. Mabentahan lang ng luya tapos ngayon, nabumaba ako ng bundok para magbigay. Hindi naman sumipot. Kamuntikan pa ako mahimatay dahil sa pagod, gutom at init. Ito namang kalabaw. Abay ewan ko ba dyan? Nakasalubong ko lang yan sa daan tapos sumunod hanggang dito. Wala namang sigurong may-ari eh. Wala kasing tali nakasabit sa leeg niya.
Tugon ni Simon. Sinuri ni Ibrahim ang kalabaw. Wala namang kahinahinala doon. Inisip na lamang na baka pinaghinalaan ng kalabaw ang kapatid na may-ari kaya sumama. Baka naman, napagkamalan kang amo ng kalabaw kaya ayaw humiwalay sa'yo. Aba ayos ah, malaki ang kalabaw na ito. Balaman, tapos mabigat. Lampas 10 taon na siguro kasi matanda na yung itsura eh. Matigas yung sungay. Saan banda mo ba ito nahanap? Tanong ni Ibrahim. Kuya, ako nga kamo yung nahanap niyan. Nagpapahinga lang ako sa tabi ng daan dahil sa pagkapagod tapos biglayang lumitaw. Tinitigan pa nga ako eh. Parang nanghuhusga ng pagkatao. Dito na nga muna yan sa atin. Kung may maghanap, edi isasauli natin. Maiba tayo kuya. Huwag ka nang magpauto kay Mang Reynante ha. Hindi madali na buwaba ng bundok. Mabigat pa yung pasan. Tapos masasayang pa itong mga luya kung walang ibang bibili. Ang dami pa naman. Tugon ni Simon. Hindi ko nga rin alam kung ano talaga yung totoong dahilan ng taong yan para gawin sa atin ang ganito. Ilang beses na tayong pinaglololoko tapos sasabihin niyang nakalimutan. Hindi na kukunin yung mga luya dahil matagal nang nahukay. Masyadong mapili. Gusto yung bagong ani pero siya naman itong hindi tumutupad sa usapan. O ikaw Simon, wala ka naman sigurong atraso sa kanya no? Baka kasi may mali tayong nagawa kaya ginagantihan tayo sa ganitong pamamaraan. Wala namang kuya. Ilang beses ko nga lang siyang nakaharap eh. Tapos palagi pang nagmamadali. Hindi pa nga umaabot ng 1 oras yung pag-uusap. Baka ikaw ang may atraso kuya. Alalahanin mo nga maigi. Wala rin ako matandaan eh. Hayaan mo na nga. Baka sadyang nagkataon lang. Huwag na nating isipin. Basta sa susunod hindi na tayo magbebenta sa taong yun. Sinasayang yung oras at lakas natin eh. Ipapasok ko na lang itong luya sa loob. Ikaw naman, yang kalabaw ang hanapan mo ng tali. Tapos dyan mo sa silong ilagay. Pag-uusap ng magkapatid. Matapos matalian ang kalabaw, binigyan niya ng damo upang makakain. Pumasok na rin si Simon ng tahanan at nagpahinga. Lumipas ang ilang oras. Parehas silang naalimpungatan nang madinig ang kaluskos mula sa labas. Galing ito sa taniman ng luya. Dali-daling nagsindi ng sulo si Simon. Nagbitbit na rin ang itak at saka lumabas. Sumunod na din ang kuyang si Ibrahim. Pagkarating sa taniman, may naabutan silang anino. Nagbubungkal na para bang may kung anong nilalang na dumaan sa ilalim. Nasira ang lahat ng pananim. Napatingin sila sa dulo. Hindi abot ng liwanag ng sulo. Ngunit naaaninag pa rin ang figura ng nilalang. Aswang na may wangis kagaya sa aso. Subalit higit na mas malaki. Lumilitaw sa kadiliman ang nanlilisik nitong mga mata. Hindi nagtagal. Gumawa ito ng hukay at saka inararo ang lupa. Buong taniman ang nawasak. Kung hindi pa nga tumabi ang magkapatid, pati sila ay titilapon sa pagdaan nito sa tapat. Pagkatapos, nawala na rin ang nilalang. Aswang yung kuya. Isang asbo. Matagal na noong huling ng gulo yung lahing yun ah. Pero ngayon nagbalik sila. At dito pa talaga sa atin. Hindi na nga kinuha ni Mang Reynante yung mga luya. Winasak pa yung taniman natin. Wika ni Simon.
Huwag kang mag-alala, Simon. Ang importante, walang nasaktan sa atin. Mabuti at napansin mo dahil kung hindi, pati tayo madadamay. Tugon ni Ibrahim. Pagkabalik sa tahanan, naabutan nila ang kalabaw. Malalakas ang pag-atungal. Gustong-gustong makawala sa tali. Dali-dali naman itong pinakawala ni Simon. Nagtatakbo sa bakuran ang kalabaw. Wala pa ring tigil sa pag-iingay. Sinusuwag pa nga nito ang hangin. Hoy Simon, ano na naman yung problema ng isang yan? Ang himbing lang ng tulog niyang kanina tapos ito naman nagwawala. Tanong ni Ibrahim. Mauna ka na sa pagpasok, kuya. Hintayin ko lang na kumalma para maitali ko ulit. Tugon ni Simon. Pinanood niya ang kalabaw na walang tigil sa pagwawala. Takbo ng takbo na para bang may nakitang naging dahilan para magkaganon. Sinuri ni Simon ang paligid. Wala namang kahina-hinala. Lumipas ang ilang sandali. Kumalma din ang kalabaw at binalik sa pagkakatali. Kinabukasan, nakapamewang pa na tinatanaw ni Simon ang buong taniman. Nabungkal ang lupa. Wasak ang lahat ng pananim. Pinong-pino ang mga luya na para bang tinadtad. Mas lalong nagtaka dahil ang kalapit na taniman, hindi namang ginambala. Tanging ang kanila lamang. O Simon, ano bang nangyari dito? Sa lagay na to parang sinadya. Parang inararo ng higanting higad kasi ang lalim ng pagkakabungkal. Wika ni Tiboy. Kapitbahay na magsasaka rin. Yan nga yung hindi namin masagot ni Kuya. Kasi pati kami naguguluhan din. Pero Tiboy, may alam ka ba tungkol sa aswang na asbo? Ito yung lahi ng nilalang na nag-aanyong malaking aso. Yun mismo yung nakita namin kagabi ni Kuya. Napatitig pa nga sa amin eh. Pero hindi naman kami sinaktan. Itong taniman lang talaga yung ginambala. Tugon ni Simon. Asbo ba ka mo? Naku, delikadong aswang yan. Sa lupa dadaan tapos ang hirap patayin. Huli kong nabalitaan na mayroong nanggagambalang ganyan. Maraming taon na yun nakalilipas. Kaso wala akong kaalaman sa nilalang na yun eh. Muling wika ni Tiboy. Napabuntong hininga na lamang si Simon. Sinimulan na ang paglilinis ng taniman. Pinili ang bungang mapapakinabangan pa. Pagsapit ng hapon dumating si Reynante. Wala pa ring pinagbago. Napakayabang pa nito sakay ng motorsiklo. Nakasalamin. Kahit hindi naman mataas ang sikat ng araw. Hoy Simon, magandang hapon sa inyong dalawa. Nasaan ang luya ko? Pasensya na kayo ha. May kasiyahan kasi sa bahay kahapon. Kaya nakalimutan ko ang usapan. Hindi ko na pala kukunin pero babayaran ko. Kawawa naman kayo eh. Pinaghirapan nyo ang mga yon. Tapos napagod pa kayo para bumaba ng bundok at buhati ng 10 kilo ng luya. Mabigat din yun ano? Wika ni Mang Reynante. Kagad namang narindi sina Simon at Ibrahim sa malakas nitong boses. Hoy tanda, sa susunod sa iba ka na lang bumili. Nasasayang lang kasi yung oras namin eh. Pati yung mga luya. Hindi mo naman pala kukunin. Tugon ni Ibrahim. Kaya nga babayaran ko. Alang-alang sa pagsisikap niyong magkapatid. Siya nga pala.
Bakit parang ang daming sirang luya? Hindi na ba kagandahan kagaya nung unang pananim ninyo? Tama nga pala yung pasya kong hindi nakunin. Sira-sira naman pala. Nasira lang naman to dahil may perwisyong nilalang na sumira sa mga to. Malaman ko lang talaga kung sino. Tatadtarin ko siya ng pinong-pino, kagaya ng ginawa niya sa mga luya ko. Wika ni Simon. Hindi na nag-abalang tumingin sa panauhin. Nakatitig lamang sa mga sirang luya. Matatakot na ba yung nilalang na yon? Kayo naman, masyadong magagalitin. Kaya pinaglalaroan dahil nakakatawa yung reaksyon yung dalawa. Kalma lang. Kayo naman, ito pala yung bayad. Pasensya na pala sa istorbo. Wika ni Mang Reynante. Hindi nagustuhan ng magkapatid ang tono ng pananalita nito. Nagpintig ang tenga nila. Tumalikod na si Mang Reynante ngunit bago makasampa sa motorsiklo, sinuwag ito ng kalabaw. Sa sobrang lakas, natumba at tumama ang ulo sa motor. Galit itong bumangon. Binalingan ang kalabaw. Ngunit sinuwag lang din ng sinuwag hanggang sa nagdurugo na ang binti. Kaninong kalabaw ito? At ang lakas ng loob na suwagin ako Sige kalabaw, isa pa at gagawin kitang kaldereta. Sigaw ni Mang Reynante. Dali-dali namang inilayo ni Simon ang kalabaw. Hinawakang mabuti upang hindi na makalapit sa matanda. Yan, ang sama kasi ng ugali mo, kaya pati kalabaw nagalit sa'yo. Kumakaasta ka parang kung sino ka Matanda ka na, pero parang wala kang pinagkatandaan. Umalis ka na nga tanda, bago ko pakawalan tong kalabaw na to. Wika ni Simon. Nagpipigil ng galit si Mang Reynante. Hawak-hawak ang noo na duguan dahil sa pagkakabagok at paika-ikang naglakad. Pinaharurot ang motorsiklo paalis ng lugar. Nagtatakang napatingin ang mga kapitbahay sa lakas ng ingay. Alam mo, buti nga sa taong yun masyado kasi naghahari-harian. Simon, Ibrahim, matuto nga kayong lumaban sa walang hiyang yun. Matanda na. Parang wala ngang pinagkatandaan Wika ni Tiboy na napadaan lamang sa bakuran. Huli na yan Sinabihan ko nga nasa iba na lang bumili ng luya kung sakaling gustuhin pa niya. Masyado na siyang perwisyo Tugon ni Ibrahim. Sa kabilang banda, hindi maiwasang matuwa ni Simon sa ginawa ng kalabaw. Bilang pasasalamat sa pagtatanggol na ginawa, pinakain niya ito ng pinakain. Ayos ka rin Hindi ko inaasahan yun. Ang galing mo. Sa susunod namang gulo si Mang Reynante dito, ikaw na ang bahala May tapang ka palang itinatago Wika ni Simon. Hinahagod niya ang leeg ng kalabaw. Napabitaw rin nang makitang tumango na para bang naiintindihan ng sinabi. Halos mapaupo pa sa lupa sa kinatatayuan. Sinuwag ka rin ba ng kalabaw? Pasaway pala yan Pagkatapos ni Mang Reynante, ikaw naman. Kung magpapatuloy siyang ganyan, pakawalan mo na. Ihatid mo na lang kung saan mo nakita. Baka mamaya, malala pa yung gawin malaki pa naman yan. Wika ni Ibrahim nang maabutan itong nakasalampak sa lupa. Hindi naman kuya. Nawalan lang ako ng balanse kaya ako napaupo dito.
Buti nga itong kalabaw marunong lumaban eh. Kuya, mukhang tama si Tiboy eh. Kung nakikita ni Mang Reynante na hindi tayo lumalaban sa pangapi niya, patuloy siyang manggugulo sa atin. Tignan mo, ilang beses na tayong niloko. Sayang na sayang yung mga pananim. Binayaran nga, pero wala naman sa kalahati. Huwag kang mag-alala, Simon. Hindi na siguro yun babalik. Sinabihan ko nang sa iba na lang bumili. At kung babalik pa rito, aba, hindi na pwede yon. Baka makita na niya kung paano ako magalit. Pag-uusap ng magkapatid. Sa muling pagsapit ng dilim, binantayan ni Simon ang taniman. May buwan sa puntong ito. Naglagay na rin ng mga sulo para dagdag liwanag. Kasama niya ang kalabaw. Hindi mahiwalay. Ayaw ding magpatali. Habang tumitingin sa paligid, abala rin ito sa pagkain ng damo. Magmula nang makita ang aswang sa nagdaang gabi, hindi na sila matahimik ni Ibrahim. Nababahala sa kahihinatnan ng taniman. Ito ang nagbibigay kabuhayan kaya nagpa siyang bantayan para maitaboy kagad kung sakaling may lalapit na aswang. Kagaya noong nagdaang gabi. Nagkasundo rin na palitan sila sa pagbabantay. Sa paglipas ng mga minuto, natuon ang tingin ni Simon sa dulo ng taniman kung saan may nakatayong nilalang. Parehong-pareho ng hubog noong nakaraan, kaya natukoy kagad. Dali-daling hinugot ang itak at binitbit ang sulo. Susuguri na sana para itaboy nang mauna ang kalabaw. Kumaripas papunta sa kinalalagyan nito. Ganun na lamang ang pagtataka ng kumaripas ng takbo ang halimaw. Hindi ako mapakali sa bahay kaya sumunod ako rito, Simon. Oh, bakit parang susugod ka na? Meron na bang aswang? Tanong ni Ibrahim. Meron, kuya. Hinahabol nga nung kalabaw eh. Kunin mo yung sulo. Puntahan natin. Napakabida-bida ng kalabaw na yun. Akala mo kung sino eh. Dalian mo na, kuya. Tugon ni Simon. Sinundan nila ang dinaanan. Sa kasunod na bakanting lote, nasaksihan ang pagpapalit anyo ng kalabaw. Mula sa pagiging ordinaryong hayop, naging isang malaking nilalang. Isa itong kalahating tao at kalahating kalabaw. Ang iba pang parte ay kagaya pa rin ng kalabaw. Gayon din ang sungay, ngunit mas malaki at mas mahaba. Malaki rin ang pangangatawan. Teka, Simon, nakikita mo ba yung nakikita ko? Gising naman ako pero bakit parang nasa isang panaginip? Ano itong nasa harapan natin? Tanong ni Ibrahim. Hindi na sumagot si Simon. Kagaya sa kapatid, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Mas lalo silang natigilan sa mga sumunod na nangyari. Naglaban ang dalawang nilalang. Kung saan-saan tumilapon gawa ng pagpapalitan ng lakas. Walang kahit anong sandata ang elementong kalabaw. Tanging mga kamay lamang. Wala itong tigil sa pag-atake. Palaging nakakahanap ng pagkakataon para sumugod. Kaya nga lang, mabilis na umiilag ang kalabang aswang. Ang asbos sa kabilang banda, hindi kayang labanan sa mano-mano ang elemento. Kaya't ginamit nito ang pinakalakas. Sa ilalim ng lupa ito gumalaw. Ilang beses natumba ang elemento dahil sa pamamaraang yun. Hinila pa ilalim at tinabunan ng lupa. Pagkatapos,
Nagpakawala ng malakas na hiyaw, tanda ng pagkapanalo. Ngunit nang makitang yumanig ang buong dako, dali-daling tumakas. Huli na nang makaahon ang elemento. Galit na galit ito dahil hindi naabutan ang aswang. Nang mapatingin sa gawin nila Simon at Ibrahim, dali-daling bumalik sa wangis na kalabaw. Umarte pang kumakain ng damo. Ilang sandali pa ang lumipas bago nakapagsalita ang magkapatid. Simon, hindi kaya demonyo yung kalabaw na yan? Nakita mo naman yung nakikita ko kanina, no? Hindi ba? Anong klaseng nilalang yun? Nagliliyab pa nga yung mga mata niya. Tanong ni Ibrahim. Hindi ko din alam, kuya. Ang inaalala ko, yung kakayahan nitong labanan yung aswang. Nakita mo rin yung pakikipagtagisan niya, hindi ba? Mapapakinabangan natin siya. Tugon ni Simon. Sira ulo ka ba? Halimaw nga, tapos naisip mo ba yan? Itapon mo yung kalabaw na yan. Huwag kang magkakamaling sumuway. Baka ako mismo ang kumatay niyan. Buling wika ni Ibrahim. Natatarantay itong umuwi ng tahanan. Habang si Simon sa kabilang banda, nilapitan ang kalabaw. Inayang umuwi. Ng mga sumunod na araw, hindi nagkasundo ang magkapatid dahil inalagaan ni Simon ang kalabaw. Demonyo naman kung ituring ito ni Ibrahim. Magkaiba ng pananaw pagdating sa hayop, kaya nagkalayo ang loob. Nanatili sa pangangalaga ni Simon ang kalabaw hanggang sa mga sumunod na buwan. Walang naghahanap kaya inangkin na lamang ng binata. Ito ang kinakausap niya dahil umiiwas ang kapatid. Nang mga panahong ding yun, tanging ang kalabaw lamang ang katuwang pagdating kay Mang Reynante. Wala pa rin itong tigil sa panggugulo dahil sa bakas ng sugat sa katawan at sa reaksyon ng kalabaw sa tuwing nakikita. Nagdududa si Simon na baka ito din yung aswang na asbo. Sumapit din ang puntong nalaman ang totoo noong araw na may dumaang naglalako ng langis kontra sa mga masasamang elemento. Sumaktong nasa malapitan si Mang Reynante. Kumulo ang langis. Dali-dali pang umalis nang mapansin ang maglalako. Hoy iho, madalas ba yung taong yun dito? Huwag kayong magpapakampante sa paglapit at pakikipagsalamuha. Aswang siya. Naubos ang langis na dala ko. Ibig sabihin lang, may aswang dahil kumulo. Sa tingin ko hindi kayo titigilan nun. Mag-iingat kayo. Wika ng maglalako. Napahugot na lamang ng hininga si Simon. Naalala bigla ang nangyari maraming taon na ang nakalilipas. Noong nabubuhay pa ang ama. Mga nasa edad 8 pa lamang ito. May nakasagupang aswang ang ama. Sa katunayan, 2 yun. Tila magkapatid. Napatay ng ama ang isa. Ngunit nakatakas naman ang isa pa. Kaya hindi rin maiwasang maisip ni Simon na baka yung isang aswang ay si Mang Reynante. Bumalik para maghiganti sa kanila. Ibrahim, naalala mo yung pinuksang aswang ni tatay noong araw? Hindi ba 2 yun? Ang sabi pa nga ni tatay, napatay niya yung isa habang yung isa naman nakatakas, di ba? Naisip ko, baka si Mang Reynante yun. Kaya tayo ginagantihan. Wika ni Simon.
Huwag mo akong kausapin, Simon. Doon ka sa kalabaw mong demonyo. Marami pa akong gawain dito sa taniman. Tugon ni Ibrahim. Napabuntong hininga si Simon sa narinig na sagot. Kuya, hindi na tayo mga bata kaya umayos ka nga. Pangit ka na nga. Pumapangit ka pa lalo dahil sa pagtatampo mo. Hindi kaya bagay sa'yo. Ang laki-laki mong tao eh. Seryoso ko kuya. Duda nga ako na si Mang Reynante nga yung isang yun. Bigla na lang siyang dumating sa buhay natin eh. At tignan mo kuya. Sa dinami-rami na lang nagtitinda ng luya dito. Sa atin pa talaga. Malayong malayo tayo kumpara sa sityo ni Namang Nanding na naroon sa ibaba ng bundok. Sinadya niya talagang lumapit sa atin para maningil sa ginawa ni tatay sa tatay niya. Muling wika ni Simon. Kung tama ang hinala mo, nasa delikadong kalagayan pala tayo. Aswang siya. Sabi mo, anong laban natin kung susugurin tayo? Kamatayan lang ang aabuti natin ito. Tugon ni Ibrahim. Nag-aalala na rin ito sa kalagayan nilang magkapatid. Hindi tayo matatalo ng aswang na si Mang Reynante. May panlaban tayo. Yung kalabaw. Nakita natin kung paano niya kinalaban yung aswang sa gabing yun. Sigurado ako magpapalit din siya ng anyo kapag gagawan tayo ng masama ni Mang Reynante. Inaatake nga kahit makita lang sa daan eh. Paano pa kaya kung susugod siya sa ganap na anyo? Ayos ka rin eh, no? Naisip mo talagang gamitin ang demonyo mong kalabaw. Ilang ulit ko nang sinabing itaboy mo yan bago pa tayo baliktarin. Sa ngayon, baka nagbabait-baitan pa. Eh malay natin sa susunod, tayo na yung gawing pagkain. Kaya nga kuya, sasamantalahin na natin yung pagkakataon bago pa tayo unahan. Pupuntahan ko si Mang Reynante sa kanila at dadalhin ko yung kalabaw ko. Hindi ako mapalagay hanggat nabubuhay yung taong yan. Lalo na't sa paglipas ng araw, napapadalas yung pagsugod sa atin. Tapos yung taniman may pabalik-balik na nilalang. Naging maingat pa. Umaatake sa mga oras na hindi natin namamalayan. Bahala ka sa buhay mo. Basta labas ako sa pinaplano mong pagsabungin yung dalawang halimaw. Siguraduhin mo lang na uuwi kang buhay. Ayaw ko pang maiwang mag-isa. Pag-uusap ng magkapatid. Kinagabihan, kinausap ni Simon ang kalabaw. Hindi man sigurado kung naiintindihan ang mga sinasabi. Pinaalam pa rin niya ang buong plano. Bumaba ito ng bundok para puntahan ang tahanan ni Mang Reynante. Uunahan niya ito bago sila maunahang magkapatid. Desidido na sa binabalak gawin. Hoy Simon, gabi na at naglalakwatsa ka pa rin. Dinala mo pa talaga ang halimaw mong kalabaw. Huwag na kayong pumunta sa bahay. Walang tao doon. Nandito ako eh. Nadinig ko ang usapan niyong magkapatid. Plano niyo pa talaga akong patayin ano? Nakakasiguro ba kayo? Umaasa lang naman sa magagawa ng pesteng kalabaw. Wika ni Mang Reynante. Sabay duro sa kalabaw. Napaigtad sa gulat si Simon nang magsalita ito. Lumabas mula sa likuran ng puno sa tabi ng daan. Hindi naman mapirme sa kinalalagyan ng kalabaw. Umatungal at nagtatatalon. Patuloy pa ito sa pag-ungol. O Mang Reynante, nandiyan ka pala? Bakit parang natatakot ka sa kalabaw? Eh kalabaw lang naman to ah. Tanong ni Simon.
Hindi ako tanga, Simon. Isa yang elemento na nagtatago sa katawan ng kalabaw. Nagkaharap na kami, kaya wag mo kong sagutin ng ganyan. Kamuntikan pa nga ako eh. Mabuti mabilis akong nakatakas. Kung gusto mo kong patayin, mano-mano, walang gamitan ng ibang elemento. Walang gamitan. Hindi ba aswang ka, Mang Reynante? Niloloko mo yata ako eh. Paano magiging mano-mano yung laban, Aber? Aminin mo nga, bakit mo kami ginugulo? Dati yung pananim lang. Iniisahan mo kami sa bawat transaksyon. Pero sa mga nakaraang araw, pati buhay namin pinagbabantaan mo. Ano bang problema mo? Ha? Akala mo naman, hindi alam. Nagtatanong ka pa talaga. Pinatay ng tatay mo ang kapatid ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Pagmumukha nyo ng kapatid mo ang nakita ko sa mga sandaling yon. Kasama ng walang hiya niyong tatay. Nabuhay ako ng mag-isa magmula noon. Tapos kayo kumpleto. Aba ayos naman pala. Pero hindi ako papayag doon. Hindi nga ako nagkamali. Ikaw nga yung isa pang aswang. Magaling kang magpanggap kaya lang nahulaan din ang tunay mong katauhan. Aswang ka. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap, hindi na nagpigil pa si Mang Reynante. Nagpalit ito ng anyo. Sa kadali-daling bumaon sa ilalim ng lupa. Inararo ang kinatatayuan ni Simon. Umahon at saka inatake ang kalabaw. Sa kabilang banda naman, naging alisto ang engkantong kalabaw. Nagpalit din ng anyo at sinalubong ang aswang. Nasa kalito at kagad sinuntok ng malakas. Napaatras ang nilalang ng magtamo ng sugat. Sinundan pa ang pag-atake. Muling tinamaan. Kahit nadaplis ay napuruhan. Napahiyaw ang aswang habang hawak-hawak ang dugo ang mata. Tumigil ito sa pagsugod dahil sa iniindang sugat. Napaluhod ng masuntok sa binti. Hindi na makatayo dahil halos madurog ang buto sa lakas ng pagkakatama. Sumubok pang tumakas sa pamamagitan ng pagdaan sa ilalim ng lupa. Kaya nga lang, hindi na nangyari dahil kagad napigilan ng elemento. Sandali! Huwag mo munang patayin, kaibigan. Kakausapin ko pa. Tumabi ka muna. Wika ni Simon sa elemento. Sumunod naman ito. Mang Reynante, pasensya na kung umabot tayo sa ganito ha. Alam mo naman na, ikaw lang din ang may gawa ng kinahinatnan mo ngayon. Kung pinili mo na lang sana nakalimutan yung nangyari noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Isa pa, kayo din naman ang kapatid mo ang may kasalanan sa gabing yun. Sinalakay niya yung tatay ko, kaya lumaban lang siya. Intindihin mo naman yung katotohanan. Wika ni Simon. Wala akong pakialam kung sino ang naunang sumugod. Pinatay ng tatay mo ang kapatid ko sa harapan ko pa mismo. Kaya simula ng araw na yon, ipinangako ko na balang araw, gagantihan ko ang mga taong gumawa nun. Ang tatay niyo lang sana ang pakay ko. Kaso patay na pala. Kaya nabaling ang atensyon ko sa inyong dalawa. Hindi ko lang alam na may alaga pala kayong halimaw. Tugon ni Mang Reynante. Alam mo, Mang Reynante, kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, lumalabas pa rin talaga yung ugali mo, ano? Hindi ka ba natatakot mamatay ngayon? Tanong ni Simon.
Wala na sa bokabularyo ko ang salitang takot. Tugon ni Mang Reynante. Sa hindi inaasahan, hinila ng matanda pailalim si Simon. Isinabay ni Mang Reynante sa pag-aararo sa lupa. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, namalayan na lamang ni Simon na duguan na ang muka. Hindi naman nagpabaya ang elemento. Hinabol nito ang aswang kahit nasa ilalim dumaan. Sobrang bilis ang galaw. Ngunit nang sandaling ibaon ang kamao sa lupa, natamaan, tumagos sa ulo ng nilalang. Hinawakan nito ang leeg at dali-daling hinugot ang katawan ng aswang. Hindi na ito nagtagal at tuluyang nalagutan ng hininga. Pagkatapos ng pangyayaring yun, napansin na lamang ni Simon na nasa tahanan na ito. May benda ang muka dahil sa mga natamong sugat. Nakita din si Ibrahim na nagdidikdik ng halamang gamot. O Simon, mabuti naman at gising ka na. Para alam mo, 3 araw ka nang walang malay. Ang lubha ng kalagayan mo nung nakita kita sa pintuan. Kung hindi sinuwag ng kalabaw yung pinto, hindi ko pa malalaman. Sinabi ko na nga ba may masamang mangyayari sa'yo sa binabalak mo. Pero ano ba talaga yun nangyari? May nadinig akong usap-usapan na patay na si Mang Reynante. Natagpuan doon sa kakawyan. Bali-bali yung buto. Pati nga yung bungo meron ding lamat. Umamin ka nga sa akin, Simon. May kinalaman ka ba sa pangyayaring yon? Tanong ni Ibrahim. Kuya, wala ako masyadong matandaan dahil nawalan ako ng malay. Pero ang naaalala ko, naglaban si Reynante at yung kalabaw. Kung may pumatay man sa taong yun, ang engkantong kalabaw yung kuya. Pero bago ka magsalita, gusto ko lang sabihin na tama yung nangyari. Kuya Ibrahim, aswang nga si Mang Reynante. At siya nga yung asbo na nagwasak sa taniman natin. Tugon ni Simon. Kinilabutan si Ibrahim sa mga nadinig. Kung ganon, tama ka nga. Siya yung aswang na nakatakas, bukod doon sa napatay ni tatay. Diyos ko, mabuti ngang namatay na ang taong yun. Mula ngayon, wala nang manggugulo sa atin. Hindi na tayo masisiraan ng pananim. Wika ni Ibrahim. Nakahinga ito ng maluwag. Dito na rin nagsimulang tanggapin ang kalabaw. Inalaga ang mabuti bilang pasasalamat sa ginawang pagpigil ng kasamaan ng yumaong si Mang Reynante sa balak na paghihiganti sa kanila. Magmula rin ng araw na yon, nagbago ang pamumuhay dahil sa dalang swerte ng kalabaw. Kung dati, nasasayang ang inaaning luya, ngayon ay nagkakaubusan sa dagsaan ng namamakyaw. Naging katuwang din sa pagsasaka ang kalabaw. Masipag tumulong lalo na sa mga buhatin. Hindi na rin kinakailangan ang palagiang pagbubungkal ng lupa. Dahil isang salita lang, tatrabahuhin ng elemento sa gabi, sa mga sandaling walang ibang nakakakita. Nanatili ito sa kanilang tahanan sa loob ng ilang taon. Ngunit dumating din ang araw na kinakailangang umalis upang bumalik sa mundong pinanggalingan. Gayunpaman, nagpatuloy ang biyayang kasaganahan at wala ng aswang na nagtatangkang lumapit dahil kahit wala sa paligid ang elemento, kasama pa rin ng magkapatid ang presensya nito. Nakikita ng mga aswang ang wangis sa hangin.
dahilan para hindi na ituloy ang kasamaang binabalak. Sa madaling salita, hindi man kasama ng kapatid sa pisikal na anyo, patuloy pa rin silang binabantayan ng engkantong kalabaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.